Magandang araw! Ako si Cherry Lou Lasho, or you can call me Teacher Cherry. I'm third year college na nagmula sa North Davao Colleges Incorporated na nasa kursong Bachelor of Elementary Education. At ako ang makakasama ninyo ngayong araw sa isignaturang Filipino na ika-4 at ika-5 baitang. So how's your day, class? Is it good so far? That's good to know. Mukhang lahat ay handang-handa ng matuto ngayong araw. Pero bago tayo tumungo sa ating aralin, let us pray first. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen! Magandang araw mga bata. Maaari nyo bang batiin ang inyong mga katabi ng magandang araw? Ayan! Bago tayo magpatuloy sa ating tatalakayin ngayong araw, Carlo, na nagmula sa grade 4 students, maaari mo bang itala ang mga lumiban sa inyong klase? Mahusay kung walang lumiban sa inyong klase. At ikaw naman, Carla, na nagmula sa grade 5 students, maaari mo bang itala ang mga lumiban sa inyong klase? Mahusay kung wala rin. No? Anyone can give me a recap that we have discussed yesterday. I want to know if you still remember the topic that we have discussed yesterday. Anyone from the class? Tama! The topic that we have discussed yesterday is tungkol sa pangalan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayong araw, ako ay may itatanong muna sa inyo. Sino sa inyo ang may alam kung ano ang bugtong? Kung wala, makinig ng mabuti. Ang bugtong ay isang pangungusap na nilulutas bilang palaisipan. Okay, grade 4 and grade 5 students, makinig ng mabuti dahil tayo ay may gagawin na aktibidad. Mayroon ako ditong inihandang bugtong. Hulaan at sagutin ninyo ang mga sumusunod na bugtong. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Kung ganon, simulan na natin. Unang bugtong. Nagsaing si Insyong sa ilalim ng gatong. Kinakain ito lalong masarap kung may tsaa. Sinong maaring sumagot? Okay, Carla, na nagmula sa grade 5 students, maaari mo bang sagutin ang unang bugtong? Tama. Ito ay bibingka. Pangalawang bugtong. Isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Dito nagmumula ang iyong sinasabi. Okay, ako ay tatawag sa grade 4 students upang sagutin ang pangalawang bugtong. Carlo, maaari mo bang sagutin ang pangalawang bugtong? Magaling. Ito ay isang bibig. Pangatlong bugtong. Wala sa langit, wala sa lupa, kung lumakad ay patihiya. Isang sasakyan ito sa tubig. Sagot. Bangka. Tama. Talagang napakahusay nyo na mga bata. Okay, grade 12 students, keep quiet. Kasi may itatanong ako sa grade 4 students. Sa unang bugtong, saan daw nagsaing si Insyong? Binibini, ako po. Yes, Ella? Si Insyong po ay nagsaing sa ilalim ng gatong. Tama! Sa ikatlong bugtong, paano lumakad ang itinutukoy na bagay? Ako po, Binibini. Yes, Alex? Patihaya po. Tama! At ngayon, grade 5 students, kayo naman ang tatanungin ko. Bakit kailangan gumamit ng iba't ibang pangungusap? Sa pagpapahayag ng ating naiisip ay nadarama. Gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng pangungusap. Tama! And now, let's proceed to our formal discussion. Handa na ba kayo? Okay, welcome to our Filipino class. And for today's topic, I will be discussing tungkol sa pang-abay at iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit at
kayarian. Sino-sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay tumutukoy sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ako ay magbibigay ng 3 halimbawa upang mas maintindihan ninyo kung ano talaga ang pang-abay. Una, masarap lumangoy sa dalampasigan ng Palawan. Anong inilarawan ng salitang masarap? Ang inilarawan ng salitang masarap ay lumangoy. Anong bahagi ng pananalita ang lumangoy? Ito ay isang pandiwa. Pangalawa, tunay na masaya ang mag-anak ng mamasyal sa Palawan. Anong inilarawan ng salitang tunay? Inilarawan ng salitang tunay ay masaya. Anong bahagi ng pananalita ang tunay? Ito ay isang pang-uri. Pangatlo, talagang masayang mamamasyal sa Palawan. Anong inilarawan ng salitang talaga? Ito ay nilalarawan ng masaya. Anong bahagi ng pananalita ang talaga? Ito ay isang pang-abay. May 5 uri ng pangungusap. Una, pasalaysay. Ang pasalaysay, ito ay isang pangungusap na nagkwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, si Ana ay tumatakbo. Ito ay isang pasalaysay. Pangalawa, pautos. Ito ay nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa tuldok. Halimbawa, magdilig ka ng halaman. Pangatlo, pakiusap. Ito ay isang pangungusap na maaring nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan ng magagalang na salita upang makiusap. Maaring magtatapos sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, maaari ba akong humiram ng lapis? Pang-apat, patanong. Pangungusap na nagsisiyat o naghahanap ng sagot at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, nasaan na ba ang aking apo? Pang-5, padamdam. Nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng tuwa, takot, at pagkagulat. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ang padamdam ay karaniwan ding nagbibigay ng babala o kaya ay nagpapawatig ng pagkainis. Halimbawa, nako, ang daming insekto. Okay, naintindihan niyo na ba kung ano ang ating tinalakay ngayong araw? Any clarification about our topic? Okay, kung wala, let's have a quiz. Okay, this is for the grade 4 students. Makinig ng mabuti dahil babasahin ko yung panuto. Salungguhitan ang pag-abay sa loob ng pangungusap. Maaari na kayong magsimula grade 4 students. At kayo naman grade 5 students, bibigyan ko rin kayo ng gawain. Babasahin ko rin ang panuto kagaya ng ginawa ko sa grade 4 students. Panuto, tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa kaisipang ipinahayag nito. Okay, grade 5 students, maaari na kayong magsimula. Are you done? Okay, pass your paper and pen. At ngayon, may aktibidad na naman tayong gagawin at ito ay para sa lahat. Babasahin ko ang panuto at makinig kayo ng mabuti. Panuto, gamitin ang pang-abay sa pangungusap. Nandyan lamang yung sagot sa loob ng kahon, mga bata. Maaari na kayong magsimula at sagutin yung binigay kong aktibidad. Okay, bago ko kayo ipapangkat sa 2 grupo, may itatanong muna ako sa inyo. Ano nga ba ulit yung pang-abay? Ang pang-abay ay tumutukoy sa pandiwa,
pang-uri at kapwa pang-abay. Okay, since alam nyo na kung ano yung pang-abay, kayo ay ipapangkat ko sa dalawang grupo. Bawat grupo ay bubunot ng pang-abay sa loob ng kahon. Gamitin ito sa pangungusap at basahin ang pangungusap na nabuo. And your time starts now. Okay, may gagawin ulit tayo. Grade 4 and grade 5 students, kumuha ng isang kapat na papel at masagutan ito. Tapos na ba kayo? Kung ganon, maaari nyo nang ipasa ang inyong papel. Before we will end our discussion, kayo ay bibigyan ko ng takdang aralin. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata at dito nagtatapos ang ating klase. Paalam!